Bagong araw ngayon ng ating paglapit, pagpapasalamat sa Diyos. Sa ating pagninilay, ating tanungin ng ating sarili. Nakikita ba natin si Jesus bilang tinapay ng buhay? Naalala ko noon last year, lampas isang taon na, hindi pa pandemya. Kaya sarap pakinggan nung panahon hindi pa pandemya. Pero tayo dito sa Batangas, may sitwasyon din pagputok ng Bulkang Taal. Kaya nung panahong iyon, nagkaroon ako ng pagkakataong nakakabisita sa iba't ibang lugar, nakikita ang sitwasyon ng iba't ibang mga lumikas, at nandun din yung mga sitwasyon na iba't maraming mga tao galing iba't ibang lalawigan, dumadayo sa ating lugar, tumutulong sa mga lumikas mula sa kani-kanilang tahanan. At ako'y namangha sa isang pagkakataon, may mga dumating na nagbigay ng tulong, relief, mga pagkain. Isa sa mga ipinamahagi na pagkain, pagkadaming tinapay, napakadami, ilang box. At pumila ang mga tao, unti-unting ibinigay, ibinahagi. At ano kakamangha, yung ilang kumuha din ng marami para ibahagi sa mga kasamahan nila na naroon pa. At yung mga hindi pa nakakaalam na meron palang tinapay na mapagsasaluhan, makakain, lahat na ipamahagi nila. Ako'y naantig. Hindi lamang dahil ang mga ito'y galing pa sa malayo. Hindi lamang dahil yung mga tao na naroon na kasama sa mga lumikas ay nagbabahagi din ng tinapay na tinanggap nila. Ako'y namangha sapagkat nakita ko doon ang pagbabahagi ng mga tinapay. Hindi baga iyan, kumbaga sa ating mga mananampalataya, parang pagdiriwang ng banal na misa. Yan ang esensya ng ating banal na misa. Pagbabahagi ng tinapay. Kaya po pagpasok ninyo ng simbahan, bukod sa napakalaking krus na makikita ninyo, anong nasa unahan? Napakalaking mesa. Sapagkat ang misa ay pagsasalo sa mesa. Bakit? Sapagkat dito iniaalay ang tinapay ng buhay. At yung tinapay na ito, hindi lamang para dito. Hindi lang para sa mesa. Kaya ito'y naririto para ipamahagi sa iba. Para ang tatanggap, para makakakain, para makakasalo, mabusog, at magkaroon ng lakas. Yan ang ating banal na pagdiriwang ng misa. Kumbaga sa handaan, para kapag ikay pumunta sa handaan, sa isang pagdiriwang, tapos may handaan, at hindi ka kumain, anong saysay noon? Katulad din na nagpunta ka sa misa, nakinig ng salita, nakinig sa homilya, pero hindi mo tinanggap si Jesus. Anong naging saysay ng pagdiriwang na ito? Kaya ka nga nagpunta dito, dahil huhugot ka ng lakas. At ang lakas, hindi lamang sa salita. Ang lakas ay pagtanggap kay Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay. Kaya nga si Jesus, itinalaga niya ito bilang sakramento. Sinabi niya sa kanyang mga alagad nung huling hapunan at unang banal na misa. Anong sabi ni Jesus? Ito ang aking katawan. Itinaas niya ang tinapay, sabi, ito ang aking katawan. Kinuha niyang alak, ito ang aking dugo. Kamangha-mangha, hindi naman sinabi ni Jesus, ito ang simbolo ng aking katawan. Hindi. Hindi niya sinabing ito ang simbolo ng aking dugo. Hindi. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Why? Because the Holy Eucharist is not a symbol. It's not a replica. It is the real presence of Jesus
in the midst of us in this church. Kaya isang napakalaking milagro na mamaya, sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, ang tatanggapin mo, hindi simbolo, hindi replika, tunay na presensya ni Kristo. Kaya kapag tinanggap mo siya, saan yung tinapay? Sana ang kamay mo, gandahan mo naman ang pagtanggap, sapagkat yan ang tagapagligtas. Kapag may nakita kang kaunting butil pa, kapag naisubo mo ang katawan ni Kristo at may nakita ka pang ilang butil na nariyan, bigyan mo ng pagpapahalaga at paggalang, sapagkat yan ay bahagi, yung katiting na butil na iyon ay tagapagligtas ng lahat ng kasalanan sa buong sandaigdigan. Ganyan kahalaga yung iniinom ng pari, anyong alak na naging dugo ni Kristo. Kaya ito'y maingat ding iniinom dahil kaunting patak nagliligtas ng buong kasalanan ng buong sanlibutan. And we are privileged na tayo narito, na tayo may lakas, na tayo may pamamaraang makapunta, makadalo, makasalo sa pagdiriwang na ito ni Kristo. Sapagkat si Jesus na nagbibigay ng kaligtasan, na nagpapatawad ng lahat ng kasalanan, na nagbibigay pag-asa sa lahat ng ating mga pagsubok at problema na pinagdaraanan, tatanggapin mo, magiging bahagi ng pagkatao mo. Pero hindi doon natatapos ang pagtanggap mo kay Kristo. Hindi dapat matapos si Kristo na nariyan lamang sa puso mo. Kaya nga pagkatapos ng banal na misang ito, anong sinasabi? Humayo kayong mapayapa. Humayo kayo. And when you say humayo, hindi lamang yun ibig sabihin, sige, pwede na kayong umalis, sige, pwede na kayong lumabas. Hindi. Pag sinabing humayo, you are sent for a mission. Kaya mission, misa. Pinahahayo ka, bakit? Yung tinanggap mong si Jesus, sana makita sa labas ng simbahang ito. Sana pag tinanggap mo si Jesus, makita sa iyo yung kabutihan, kababaang loob, yung pagpapatawaran. Kaya nakakalungkot kapag nakakita tayo ng mga tao, pagkatapos ng misa, paglabas sa simbahang ito, ang dami nang nasasabi masama sa iba. Nakakalungkot. Nakakalungkot, pagkatanggap kay Kristo, paglabas sa misang ito, marami nang iniisip na masama sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Nakakalungkot na paglabas sa simbahang ito, pagkatapos tanggapin si Kristo sa puso mo, paglabas ng simbahan, nabalik sa kanyang bisyo, sa masamang gawain, sa masamang bibig, sa masamang gawa. Nakakalungkot. Kaya ito ang ating tungkulin ng mga mananampalataya. Ipapakita natin na kung may mga ganito mang tao sa iba't ibang panig ng mundo, ipakita natin kay Jesus na ating lubos na iniingatan ang kanyang buhay na ipinagkaloob sa atin. Na paglabas sa simbahang ito, tayo hahayo, ipapakita natin sa mundo na nasa sa atin si Kristo. Kaya paglabas ng simbahan, kahit ang iyong asawa ay may pagkakamali at pagkukulang, handa ka pa rin siyang patawarin, unawain. Na kahit ang iyong mga anak ay pasaway, dahil tinanggap mo si Jesus, handa mo silang yakapin at gabayan, itama, hanggang matutunan nila ang tamang landas. Kapag may mga taong nananakit sa iyo, nagsasabi ng masama, hindi mo mapatawad, nakasakit sa iyo, may nasabing masama sa iba tungkol sa iyo, turuan ng puso na magpatawad at magunawa. Sapagkat alam mong dala-dala mo na si Kristo. Kapag kadala mo na si Kristo paglabas sa simbahang ito, sana kapag may nakita kang mga taong higit na nangangailangan,
Matuto ang iyong puso na handang tumulong at magbigay. Yan si Jesus, ang tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay sapagkat hindi lamang natin bubusugin ang ating pangangatawan dito sa mundo. Bakit? Sapagkat ang ating katawan na ito ay lilipas din. Habang ating ginagampanan ang ating tungkulin para sa ating pangangatawan dito sa mundo, palakasin natin ang katawang ito para makagawa tayo ng mga kabutihan sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ibang taong higit nangangailangan. Palakasin mo yung pangangatawan na yan. But at the same time, palakasin mo yung buhay spiritual. Kaya ka sumisimba, kaya ka nagbabasa ng Biblia, kaya ka nagrosaryo, kaya ka nagdadasal pagising bago matulog. Pinalalakas mo, pinakakain mo ang iyong espiritong ito. Kaya nakakalungkot kapag meron ka mga taong nakikita busog na busog sa kanilang pangangatawan. Ang sarap ng pagkain, meron pang panghimagas, pero ang kanilang buhay spiritual nanghihina na. Kaya ang buhay spiritual nangangayayat na. Ang buhay spiritual parang hindi na magkaroon ng kalakasan na gumawa ng kabutihan. Kapatid, imbitasyon ngayon ni Jesus, palakasin mo ang iyong buhay spiritual na ito. At magandang paalala din, mga magulang, ang inyong tungkulin, hindi lang pakainin ng mga anak, hindi lang ipagluto ang mga anak, turuan, gabayan, na mabusog ang inyong mga anak, ang inyong buong pamilya, sa kanilang kaluluwa. Tuturuan na kapag si Jesus ang pumupuno sa ating kaluluwang ito, kahit anong pagsubok at suliranin tayo, magiging matibay. At alam ninyo, ang kamangha-mangha, kapag malalim na sa ating buhay spiritual na si Jesus ang tinapay ng buhay, mas nagiging madali sa ating puso na ito na hangarin na makasama natin si Kristo sa kabilang buhay. Kasi yun ay gantimpala. Kasi yun ay pagpapala na ipagkakaloob pagkatapos ng buhay na ito. Nakakalungkot pa rin sa ating mga tao. Marami pa rin natatakot na lumisan sa mundong ito. Bakit? Sapagkat maraming pagkakataon, hindi pa kayang tanggapin ng ating buhay spiritual na ang ating buhay sa mundo ay lumilipas lamang. Kaya may mga magulang natatakot kapag ako'y nawala, paano na ang aking mga anak? Nahina pa ang buhay spiritual. May mga taong natatakot, paano kapag nawala ako sa pandemyang ito? Paano ang aking mga naipundar? Mahina pa ang buhay spiritual. Paano ang lahat ng mga mahal sa buhay? Paano ko pagagawin? Ang lahat ng oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kung nais nating ng malakas na spiritual na buhay, ang panahon na meron tayo dito sa mundo, gugulin mo sa iyong pagmamahal, sa mga taong malapit sa iyo, at sa mga taong higit na nangangailangan dito sa mundo. Yan ang naging katangian ng mga santo. They are saints. Saint Therese, Padre Pio, Pope John Paul II, Saint John Mary Vianney, San Juan Evangelista, mga apostol, yan ang kanilang dinanas. Si Jesus na ang nasa kanilang puso. Kaya pag dumarating na ang oras na huling sandali ng buhay, handa na. Bakit? Ang nakikita, gantimpala. Ang kanyang buhay spiritual, busog na. Ang lahat ng meron siya, handa ng bitawan, ialay, ipagkatiwala sa Diyos. Sapagkat alam niya na mas malaki ang gantimpala sa langit. Mas malaki ang tatanggaping biyaya. Sapagkat doon, ang tinapay ng buhay, kasama niya. At magbibigay lakas sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa sandaling ito, pagdasal natin ang bawat isa. Tayo
tayo narito sa banal na misa, tayo humigi ng biyaya. Jesus, palakasin mo ang aking buhay espiritual. At kapag ito'y ating nagawa, matatanggap natin si Jesus bilang tinapay na nagbibigay buhay. Kaya sandaling ito, sama-sama tayo magdadasal. Jesus, turuan mo ang aking puso na laging kumapit sa iyo. Busugin ang buhay ko ng tinapay ng buhay na mula sa iyo. Panginoon, magdala sa amin sa kabanalan hanggang aming makamtan ang buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Sumasampalat